Hi, this is Nemes Ayuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataon ito, narito na po tayo sa chapter 10 ng Acts of the Apostles. At ang video ito ay bibigyan natin ng titulo na Salvation is for All. The video will start after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay narito na po tayo sa chapter 10 ng Acts of the Apostles. Pero pupuntahan po muna natin, babalikan po natin yung last remaining verses ng chapter 9 sapagkat itong bagay nito ay hindi po natin tinalakay doon sa nakaraang video na akin po ginawa. At ito po ay matatagpuan po natin sa Acts chapter 9 verse 32 to 33. Ganito po ang ating mababasa. As Peter traveled about the country, he went to visit the Lord's people who lived in Lydda. There he found a man named Ananias who was paralyzed and had been bedridden for 8 years. So bago natin puntusan si Ananias ay puntusan po muna natin itong napapansin nyo na naka-red color, no? Sabi doon, visit the Lord's people. Actually, ang pupuntusan po natin yung Lord's people. At sa Greek po yan, yung Lord's people po ay hagios. Na ang ibig sabihin po ay sacred or holy. Na ang usage po niyan ay set aside by or set aside for God. Holy or sacred. So, sila ay ibinukod para sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng hagios. At sa ibang mga salin po ay sinalin ito sa salitang saint o santo sa Tagalog. So sa American Standard, ang mabasa po natin ay saint. Sa King James Version ay mabasa po natin ay saint. So mapapansin po natin, itong tinutukoy na saint dito ay nakatira sa Lydda. Buhay pa po sila. Nang ibig lamang sabihin, sila yung mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Hindi po sila dumaan doon sa tinatawag na 5 steps para maging santo. Na kinakailangang mamatay muna siya at after 5 years pa bago siya pwedeng gawing santo. After 5 years, kinakailangan pang maideklara siya na siya ay servant of God. Yun ang step 2. Ang ibig sabihin ay naroon na po siya sa langit at naglilingkod siya sa Diyos. At sa step 3, kinakailangan meron siyang heroic virtue. Merong proof na siya ay nakagawa ng mga bagay na ito. Pero kung hindi, ay disqualified siya bilang saint. At kinakailangan ma-verified na nakagawa rin siya ng miracles sa kanyang pamumuhay at doon rin sa panahon na siya ay namatay ay nakagawa ng miracle sa kanyang pangalan. At pagkatapos ay dadaan pa siya sa canonization. So, bago siya maideklara na saint. Pero sa Bible po hindi. Yung pong mananampalataya ni Kristo, yung pong sumampalataya na kay Kristo, yung pong naging alagad na ng ating Panginoon Kristo ay tinatawag na saint sa Biblia. Kaya nga, muli natin basahin yung Acts chapter 9 verse 32 to 33. Ganito po ating mabasa. As Peter traveled about the country, he went to visit the Lord's people who live in Lydda. There he found a man named Aeneas, who was paralyzed and had been bedridden for 8 years. Aeneas, Peter said to him, Jesus Christ heals you. Get up and roll up your mat. Immediately, Aeneas got up. All those who live in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. So maganda yung ginawa ni Peter, Pagdating niya doon sa Lydda, nakita niya si Aeneas at pinagaling niya. At itong pagpapagaling niya ay nag-cause ito ng more believers of the Lord.
So, nagbalik loob sa Panginoon yung mga nakakita ng kanyang mga miracles. Ang mga apostol po ay nangangaral, nagsasaksi, at kakibat ng kanilang pangangaral, gumagawa po sila ng miracles. At ito yung nakakaagaw ng atensyon mga tao at nagpapadagdag ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Acts chapter 9 verse 36 to 37, ganito po ating mabasa. In Joppa, there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas. She was always doing good and helping the poor. Yan naman talaga ang katangian ng isang alagad, no? Siya ay dapat gumagawa ng mabuti at patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan. About that time, she became sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Lagay dyan sa taas. Sa 38, ganito po ating mabasa. Lydda was near Joppa. Magkalapit lang naman po na bayan si Lydda at Joppa. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, please come at once. So kung papansin po natin sa mapa, magkadikit lang po yung Joppa at Lydda. Yung arong pula tumuturo sa Joppa at yung arong kulay blue ay tumuturo sa Lydda. So sila ay magkalapit lang. So 38, ganito po ating mabasa. Lydda was near Joppa. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, please come at once. Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. So, nung makarating siya sa Joppa, ay nakita niya yung mga widow umiiyak, no? Pinakikita sa kanya yung mga gawa ni Dorcas. Okay? So verse 40, ganito ating mabasa. Peter sent them all out of the room. Magsilabas muna kayo, sabi ni Peter. Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, Tabitha, get up. She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them. So sabi ni Pedro, magsilabas muna kayo. At pagkatapos na sila lumabas, ay lumuhod siya at nanalangin at tinawag niya si Tabitha na sinabi niya, gumising ka. Si Tabitha po ay umupo at tinulungan niyang tumayo at tinawag niya yung mga believers. At pansinin po natin yung binasa kong talata, yung the believers ay naka-red color. The same word po yan doon sa Greek na hagios. Ang ibig sabihin ay saint. So, yung tinatawag na saint ay mga believers. Yung tinatawag na Lord's people, yun po yung mga believers. Okay, so verse 42, ganito po ating mabasa. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. So, lumaganap yung yung balita tungkol sa pagpapagaling pagbubuhay sa mga patay, no? Binuhay ni Pedro si Dorcas mula sa mga patay at ito'y naging bantog at marami ang naniwala sa Panginoon. Okay, verse 42 o 43, ganito ating mabasa. Peter stayed in Joppa for some time with a tanner named Simon. Si Peter po, Simon. So, ang tinuloy niya na rin po ay Simon na magluluto ng balat doon po sa Joppa. At doon na po natin sisimulan yung chapter 10. At ganito po ating mabasa. At sa Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment, na pulutong ng mga Italiano. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. So, makikita natin sa description ni Luke tungkol dito kay Cornelius at yung sambahayan niya. Yung kanilang mga behavior, yung kanilang
pamumuhay ay pamumuhay Kristiyano o pamumuhay alagad ng ating Panginoong Kristo. Sila ay devoted, sila ay God-fearing, sila ay mapagbigay sa mga nangangailangan at patuloy na nananalangin. So kung titignan po natin, si Cornelius po, bagamat siya ay isang hintil, ay nasa kanya ang katangian ng pagiging alagad ng ating Panginoong Kristo, na sana ay dapat katangian ng mga Hudyo. No? So sa verse 3, ganito po ating mababasa. One day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. No, natakot si Cornelius nung makita niya yung anghel. What is it, Lord? Sabi ni Cornelius. Ano yun, Panginoon? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Sabi ng anghel yung mga panalangin mo at mga pagbibigay mo ng tulong sa mga nangangailangan ng tulong ay naging memorial offering sa harapan ng Panginoon. Sabi niya. So verse 5, ang sabi ng anghel ay ganito, now send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. He is staying with Simon the tanner, manluluto ng balat, whose house is by the sea. When the angels who spoke to him had gone, Cornelius called 2 of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. He told them everything that had happened and sent them to Joppa para sunduin si Peter. So papansinin po natin dito sa mapa na ating po makikita sa inyong harapan. Dito po. Na makikita natin, ito pong Caesarea ay may kalayuan, mga 212 kilometers away from Joppa. Kung sa panahon natin ngayon na mabibilis na yung sasakyan, pwede nang abutin ito ng mga 3 to 4 hours, andun ka na. Pero makikita po natin dahil sa hindi naman mabilis yung mga sasakyan na, isang araw pong lakbayin ito. Okay, sa verse 9, ganito po ating mabasa. About noon, the following day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the roof to pray. So, kinabukasan na, malapit na sila makarating kay Peter. Pero si Peter naman po, ay kinuwento ni Lucas na umakyat po sa bubungan para siya ay manalangin. Sa verse 10, ganito po ating mabasa. He became hungry and wanted to eat, something to eat. And while the meal was being prepared, he fell into a trance. He saw heaven opened and something like a large sheet being let down to earth by its 4 corners. So habang nananalangin si Peter, ay nawalan siya ng ulira, nawalan siya ng malay, nawalan siya ng diwa. At nagkaroon siya ng vision na nakita niya na bukas ang langit at may biniyababang kumot. At yung kumot ay merong mga lulan. At ang lulan nito ay yung mga animals. At yun ang mabasa natin po dito sa verse 12. Ganito po ating mabasa hanggang 15. It contained all kinds of 4-footed animals as well as reptiles and birds. Then a voice told him, get up, Peter, kill and eat. Surely not, Lord, Peter replied. I have never eaten anything impure and unclean. The voice spoke to him in second time, do not call anything impure that God has made clean. So nakakita siya ng kumot na mayroong lula ng mga maruruming hayop, bawal kainin. Pero ang sabi ng tinig sa kanya ay gutom ka, kumuha ka, patayin mo at kumain ka. Pero sabi ni Peter, alam niyo naman Panginoon na hindi ako kumakain ng mga unclean animals. Pero sabi naman nung boses, wag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So ito may kinalaman sa mga hayop na marumi na sinasabi nga ng kanyang vision, nilinis na ng Diyos, pwede nang kainin. Okay, verse 16, ganito po ating mabasa.
This happened 3 times. And immediately, the sheet was taken back to heaven. So, 3 beses yun, no? 3 beses bumaba ang kumot, 3 beses sinasabihan siya na kumain, pero 3 beses na tumanggi si Peter sapagkat alam niya na marumi yun, ayaw niyang kainin. Pero sinasabihan siya na wag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So, gustong i-analyze ni Pedro yung meaning ng vision niya. Sabi niya, merong gustong ipahiwatig ang Diyos sa akin. Sa verse 17, ganito ating mabasa, while Peter was wondering about the meaning of the vision, the men sent by Cornelius found out where Simon's house was and stopped at the gate. They called out asking if Simon, who was known as Peter, was staying there. So habang gusto niyang i-analyze kung ano yung vision niya, there is something that God want him to understand about that vision. So iniisip niya yun. Pero habang iniisip niya, dumating na yung mga sugo ni Cornelius. At yung mga sugo ni Cornelius ay nakatapat na sa gate at hinahanap yung Simon, si Pedro na tinatawag na, si Simon na tinatawag na Pedro. At tinatanong na, dito ba nakatira si Pedro? Okay? So, habang iniisip niya yung vision, sinabi nung spirit, yun yung anghel na nakipag-usap kay Cornelius din naman, na babain mo yung mga taong sinugo ni Cornelius, sumama ka sa kanila. At ganito po yung ating mababasa sa verse 19. While Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, 3 men are looking for you. So get up and go downstairs. Do not hesitate to go with them, for I have sent them. Peter went down and said to the men, I'm the one you're looking for. Why have you come? So, habang siniisip ni Pedro yung vision, sinabihan siya ng Spirit na babae mo yung mga taong naghahanap sa'yo. Sila'y inutusan ko para sumama ka sa kanila. Kaya nga nung bumaba si Peter, sabi niya, ako si Pedro ay nahanap nyo, ano ba ang sadya ninyo? Sa verse 22, ganito ating mabasa. The men replied, we have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to ask you to come to his house so that he could hear what you have to say. Then Peter invited the men into the house to be his guests. The next day, Peter started out with them, and some of the believers from Joppa went along. So, sabi ng mga sinugo ni Cornelius, pinagsugo kami ni Cornelius kasi may napakita sa kanyang anghel, sunduin ka raw namin sapagkat meron kang maraming bagay na sasabihin sa amin. Kaya nga, ang ginawa ni Peter, dahil hapon na, pinatuloy niya muna sa bahay bilang kanyang bisita at kinabukasan, siya ay sumama sa kanila at sumama rin ang ibang mga believers na galing sa Joppa. Okay, mga Hudyong galing sa Joppa, sumama rin kay Peter. Sa verse 24, ganito ating mabasa, the following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. But Peter made him stand up. He said, I am only a man myself. While talking with him, Peter went inside and found a large gathering of people. So, the following day, dumating na nga sa Caesarea yung sundo ni Peter at siya at yung mga iba pang mga mananampalataya. At si si Cornelius naman, inaasahan naman talagang darating siya. Pinulong niya yung kanyang mga relatives at ang kanyang mga kaibigan para makinig kay Pedro. At nung dumating si Pedro sa bahay niya, lumuhod si Cornelius, pero pinatayo siya ni Pedro. Sabi niya, tao rin akong tulad mo. So, matapos na yon ay pumasok si Pedro at nakita niya, ang dami nang nag-iintay sa kanya. Okay, verse 28, ganito ating mababasa. He said to them, you are well aware
that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. So when I was sent for, I came without raising any objection. May I ask why you sent me for? So, pagpasok ni Pedro sa bahay, nakita niya napakaraming tao nag-iintay sa kanya para mapakinggan siya. Ang kanyang introduction, ang sabi niya, alam niyo naman na bawal sa aming mga Hudyo makipag-usap kanino mga hintil, no? Maki-associate kanino mga hintil. Pero dahil nga sa sinabi ng Diyos na wag kong ituring na marumi ang kanyang nilinis na, so hindi ako nagdalawang isip na sumama upang kayo ay mapuntahan. Pero ano nga ba ang aking sadya dito? Bakit nyo ko pinasundo? Sa verse 30, ganito ating mabasa. Cornelius answered, 3 days ago I was in my house praying at this hour, alas 3, at 3 in the afternoon. Suddenly a man in shining clothes stood before me and said, Cornelius, God has heard your prayers and remembered your gifts to the poor. So sabi niya, mga alas 3 ng hapon 3 days ago, may napakita sa akin, napakarilag ng kasuotan, Dinescribe niya na tao ang nakipagkita sa kanya na may karilag na, pero ito yung espiritu ng nakipag-usap kay Pedro, ito yung anghel na nakipag-usap sa kanya. Okay? Nasaan yung tao? At sinabihan nga raw siya na dininig ng Diyos yung aking mga panalangin at inalala ng Diyos yung mga pagbibigay ko sa mahirap. At inutusan ako na pasundo kita. Yun nga yung nasa 32, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Send to Joppa for Simon who is called Peter. He is a guest in the house of Simon the tanner, who lives by the sea. So I sent for you immediately, and it was good for you to come. Now, we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Pansinin po natin dito sa ating binasang huli, na from 32 to 33. Yung 33 po, nilagyan ko ng pula yung now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Magandang sermon po ito para sa sa mga congregation na nag-iimbita ng mga preacher para maipaglingkod sa kanila. Tandaan po ninyo, ang preacher na ito ay meron ring sariling kongregasyon, pinagmulang kongregasyon, iniwan niya yung kongregasyon niya dahil sa inyong imbitasyon. Sana tularan niyo po yung ginawa ni Cornelius, na bago pa dumating ang preacher, naroon na sila upang mapakinggan ang salita ng Diyos na paglilingkod sa kanila ng preacher. Madalas po ako naimbita at nakalulungkot po sa aking experience sa mga imbitasyong ibinibigay, itinatawag ng mga kongregasyon, sumusunod, tumutugon po ako. Kapag inimbita ako sa isang kongregasyon, excited po ako makapunta doon. Pero ang kinalulungkot ko, hindi po kagaya ng nangyayari dito kay Cornelius. Dumarating ako, 2 lang tao na andong inaabutan ko. Yung po ba yung nag-iimbita para makakinig sa akin? Di ba? Masama po ang loob ng mga preacher na iniimbita sa isang kongregasyon na siya ang unang dumarating. At yung mga member ng congregation nag-iimbita sa kanila, ay kuminsan dumarating time na ng Santa Cena. Nakalulungkot po yun. Sana tularan po natin ito example na ginawa ni Cornelius. Pinasundo niya si Pedro upang mapakinggan ang salita ng Diyos. At bago pa dumating si Pedro, inaya niya na ang kanyang mga relatives, ang kanyang mga mga kaibigan, at nasumpungan ni Pedro sila nag-iintay
nasa Kanya. Ready na. Sabi, we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Yan po yung tunay na nag-iimbita. Kung nag-imbita po kayo ng preacher, dapat andun kayo, nag-iintay kayo sa pagdating niya. Hindi yung naandun na yung preacher na inimbita nyo, kayo darating, time na ng Santa Cena o time na ng last prayer. Okay, sa 34, ganito po ating mabasa. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism. Sabi ni Pedro, ngayon, na-realize ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, but accept from every nation the one who fears Him and does what is right. You know the message God has sent to the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. So dito nagsimula ng mangaral si Pedro at ang pinangangaral niya na si Jesus of Nazareth. Sa verse 37, ganito ating basa, you know what had happened and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of devil, because God was with Him. Tinutukoy niya si Jesus of Nazareth. Nagpakita na ng mga tanda at kababalaghan para patunayan na siya na Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At para maipakita na ang Diyos ay nasa Kanya. Sa 38, ang sabi, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God with Him. Verse 39, sabi, we are witnesses of everything He did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed Him by hanging Him on the cross. But God raised Him from the dead on the third day and caused Him to be seen. He was not seen by all people, but by witnesses whom God had already chosen, by us who ate and drank with Him after He rose from the dead. So, makikita natin, every time na ipinangaral ang ating Panginoong Jesus, ipinangaral na siya'y namatay at siya ay muling nabuhay. At kung hindi man siya nakita ng lahat ng mga tao, at least sa 1 Corinthians chapter 15 ay sinabi ni Pablo na may 500 people, witnesses ng kanyang pagkabuhay na maguli. Bakit kasama ito sa pangaral? Sapagkat ito ang ebidensya. Kung sino man ang namatay at muling nabuhay, siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ito rin yung ipinangangaral ni Pedro sa sa mga hintil na ito, na mga kamag-anakan ni Cornelius. Okay, verse 42, ganito ating mabasa. He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. At sabi niya doon sa 43 ay, all the prophets testify about Him, that everyone who believes in Him receive forgiveness of sins through His name. So makikita natin sa pagpapatuloy ng pangangaral ni Pedro, ang ipinangangaral niya sino? Ang ating Panginoong Hesukristo. At maraming katunayan pati ang mga propeta ay nagte-testify about Him. So yun yung sinasabi ni Pedro. At sabi, all the prophets testify about Him, that everyone who believes in Him receive forgiveness of sins through His name. So makikita natin, ito yung sermon. Ito yung dapat mapakinggan ni Cornelius. Kaya nga inutusan ng anghel, si Cornelius na magpasugo kay Peter para ito ang kanilang marinig. Sa 44, ganito ating mabasa. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. Okay, yung mga nakinig ng mensahe ni Peter, sila ay napuspos ng Espiritu Santo.
the circumcised believers, yung mga Jews, the circumcised believers, yung mga Jews po ang tinutukoy dyan. The Jews, the believer Jews who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. So nagulat sila. Kung natatandaan nyo sa Acts 2, nagkaroon rin po doon ng feeling of the Holy Spirit sa mga apostol, kaya nga sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Nagulat ang mga Hudyong ito sapagkat itong mga hintil ay pinuspos din ng Diyos ng Espiritu Santo. Kaya nga kung sila ay napuspos ng Espiritu Santo at nakapagsalita ng wika, itong mga nakakinig ng aral ni Pedro ay napuspos ng Espiritu Santo at sila man rin ay nakapagsalita ng wika. At yun mabasa natin sa 46, ganito po ang ating mabasa. For they heard them speaking in tongue and praising God. Then Peter said, surely no one can understand in the way of their being baptized with water. Muli kong babasahin, sabi, surely no one can stand in the way of their being baptized with water. Walang makakapigil para bautismohan sila sa tubig. Okay? Muli natin basahin, sabi doon, surely no one can stand in the way of their being baptized in water. They have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days. So makita natin kung ano ang nangyari sa Acts 2, na ang mga apostol ay napuspos ng Espiritu Santo, ipinakita rin ng Diyos sa mga Hudyong ito, kay Pedro at ang kasama niya mga Hudyo, na pinuspos din ng Espiritu Santo ang mga hintil. Ibig sabihin, tinanggap ng Diyos ang mga hintil at sila ay sabi ni Pedro, walang makapapigil na sila ay bautismohan sa tubig at sila ay binautismohan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Sana po ay nakadulot ng magandang aral ang inyong napakinggan ngayong gabi at sana po ay patuloy tayong subaybayan ang seryeng ito ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostle. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo, i-ring na rin po yung bell para sa ganon ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay mag-like na rin po kayo. At kung gusto niyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo, sana po i-share niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan. At kung maaari ay mag-comment na rin po kayo. At sana po ay panoorin niyo rin po yung mga video na sa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo po yung nasa likuran. Ako po si Neme sa Yuhay at labis po akong nagpapasalamat sa inyo.